Climate change, matindi na ang pagpaparamdam sa Pilipinas. Pinapasok na nga po ang ating bansa ng mga malalakas na bagyo. Gaya na lamang po nitong Julian, bagyong mas malaki pa sa Luzon na may matinding pananalasa. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Ang muli ito, Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Kapansin-pansin na po itong mga malalakas na bagyo na tumatama sa Pilipinas. At nito lamang mga sangkay, isa pong napakalaking bagyo ang nanalasa sa ating bansa, ang bagyong Julian. Matindi na nga po ang pagpaparamdam ng climate change sa Pilipinas. Ito po ay nagaganap ngayon sa buong mundo, hindi lamang po sa ating bansa. Sumalit mga sangkay, kung papansinin po natin, ang Pilipinas ay nasa gitna ng karagatan kung saan nagiging kalsada po tayo ng mga bagyo. At kung noon mga sangkay, yung mga bagyo medyo lamang at hindi po ganun kalalakas. Ngayon naiiba na po ang panahon. Ang mga bagyo na dumaraan sa Pilipinas ay hindi na po basta-basta. Kahit sabihin po natin mga sangkay o sabihin ng mga eksperto na ito po ay signal number 1 lamang, ngunit ang naidudulot nito sa Pilipinas ay matindi dahil nga po sa climate change. Ang isang bahagi ng climate change, mga sangkay, ay ang mga pag-ulan, mga pagbaha na nagdudulot po ng malaking destruction sa isang lugar. At hindi lamang po ito sa Pilipinas nangyayari. Nakaraan lamang mga sangkay, isa pong matinding pagragasa ng ulan ang tumama doon po sa Africa na nagdulot po ng pagkawala ng maraming tao at pagpanaw ng marami sa kanila. Ito po ay nagiging new normal sa panahon natin ngayon dahil ayon nga po sa mga eksperto, itong mga scientist mismo ang nagsisiwalat na ang climate change ay tumitindi po ng tumitindi. At ang deadline na sinasabi po nila ay ang taong 2030. Kapag hindi daw po ito maaagapan mga sangkay at kapag walang naging solusyon sa climate change bago po ang taong 2030, wala na pong magiging balikan na ang ibig sabihin lamang po neto, wala na magiging anumang solusyon pa itong mga matitinding weather events na nagaganap sa ating planeta. Talagang ang Biblia ay hindi po nagsisinungaling. Ito po kasi ay nakapropesiya sa Bible na magaganap bago po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Isa na namang malaking bagyo ang tumama dito sa ating bansa, ang bagyong Julian. Nag-umpisa mga sangkay ang bagyong ito na nagparamdam sa karagatan. Isa pong LPA na binantayan ng mga eksperto na binabaybay po ang karagatan. Hanggang sa nabuo po itong bagyo, dahan-dahan pong binaybay nito ang karagatan papunta po sa may area ng Luzon sa Pilipinas. Dahil ito po ang tumbok talaga mga sangkay. At sinasabi ng mga eksperto na pagkatapos ng Pilipinas ay babaybayin naman neto ang Taiwan. Agad na nagsimula mga sangkay ang matinding hagupit at ang nakakatakot dito, sobrang lakas ng hangin kasabay ng malakas na ulan ang dulot nitong bagyong Julian. Bumagsak ang linya ng kuryente at komunikasyon sa Batanes kasunod ng hagupit ng bagyong Julian. Kung papansinin po natin ang laki at ang lawak ng naaabot ng bagyong ito, bagamat hindi hagip ang buong Luzon, subalit mga sangkay kung titingnan po natin, ang buong larawan ng lawak ng bagyong ito ay mas malaki pa po si Julian sa buong Luzon. Papaano na lang mga sangkay kung natumbok talaga neto ang sentro ng Luzon na Metro Manila? Malamang mga sangkay, hinagpis na naman ang mararanasan ng Metro Manila at sisisihin na naman ang gobyerno ng maraming mga walang alam tungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo dulot nitong climate change. Isa po sa tinamaan mga sangkay ng gusto ay ang Region 1 Ilocos Region, Region 2 Cagayan Valley, Batanes na isa sa naging sentro nitong bagyo. Dahil dyan po kukurbada ang bagyong ito papunta pong Taiwan, Cagayan, Cordillera Administrative Region, gaya ng Abra, Apayao, Baguio City, Benguet. Ang netizens na mga tinamaan o nakaranas mismo ng bagyong ito ay agad naman kumuha ng mga larawan at mga videos na kung saan in-upload sa social media. Kitang-kita mga sangkay ang paghagupit ng bagyong ito
na may malakas pong hangin at ulan na tila baga may tunog pang nananaghoy, na kung may alam ka sa climate change ay maiintindihan mo kung bakit ganito na po kalalakas ang mga bagyo. Ngayon, maiintindihan mo kung bakit ganyan kalala ang lakas nitong bagyong Julian. Maraming netizens ang nagpakita ng mga impormasyon, mga larawan, videos at marami pa pong iba sa social media. Sa sobrang lakas ng hangin, binasiwas itong mga puno sa bayan. Halos lipa rin ang mga puno sa lugar. Isang 5-seater plane naman ang wasak sa Basco Airport dahil sa lakas ng hangin. At para sa ating may mga alam na tungkol sa climate change, hindi na po ito nakakagulat, sapagkat ito rin po ay nangyayari sa iba't ibang mga bansa na nakaraan lamang mga sangkay. Ang bansang Amerika ay tinumbok ng Hurricane Helene na tinawag pa po nila itong monster storm. Kitang-kita mga sangkay sa video at mga larawan kung papaano ang Amerika winasiwas nitong malakas na bagyo. Bangamat na paghandaan nila ito ng gusto mga sangkay, marami pa rin pong tao ang sumakabilang buhay. So ganito na po kalalakas ngayon ang mga weather events. Ito na po ay mga extreme weather events na nagaganap po sa ating planeta ngayon. Maging isa man po itong heat wave or mga matitinding pag-ulan at pagragasa ng tubig. Ito po ay bahagi ng climate change na nagaganap ngayon sa ating mundo, sapagkat ang ating planeta ay dahan-dahan pong sinira ng tao na ang naging cause nito ay damage sa sangkatauhan, dahil ang sinirang kalikasan ng sangkatauhan bumabalik din po sa ating lahat. Kung kaya't nagbigay po ng deadline itong mga scientists na sa taong 2030 lamang makikita natin ang epekto ng problema sa ating planeta. Tutuloy ba tayo sa patuloy na pagkasira ng mundo o masusolusyonan pa po ito? Subalit marami sa mga leader ngayon ng buong mundo, iimbes na pagtuunan ng pansin itong nangyayari na mga disaster dulot po nitong climate change, mas busy po sila sa paghahanda sa digmaan na mas magpapalala po sa pagkasira ng ating mundo. Well, anuman at anuman ang mangyari mga sangkay, patuloy lamang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Hindi po talaga natin control, hindi po natin hawak ang lahat sa mundo. Hindi po natin alam kung ano mang susunod na mangyayari sa ating planeta. Ngunit kung pagbabasihan po natin ang mga nakapropesiya sa Biblia, malinaw na mababasa po natin na lahat ng ito ay magaganap po muna bago ang pagbabalik ng ating Panginoon. Subalit tayo po ay manindigan sa ating pananampalataya. Huwag tayong matakot kung mayroon man pong nagaganap ngayong climate change. Ang isipin po natin ngayon, ito po ay bahagi ng propesiya ng ating Panginoon bago ang kanyang pagdating. Kaya't ang paghandaan po natin, mga sangkay, maliban po sa paghahanda natin sa mga nagaganap na mga disaster dulot po ng climate change, isang bagay o isang mahalagang gawain na dapat nating paghandaan ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil nakikita po natin ngayon mga sangkay, malinaw na malinaw, kitang-kita ng dalawang mga mata natin dahil nga po sa advanced technology, advanced world ng panahon natin ngayon. Kitang-kita po natin itong mga nagaganap sa ating planeta. Nakasulat po lahat yan sa Biblia. Kaya't huwag na po tayong mag-alinlangan pa, huwag po nating subukan na humiwalay pa sa ating Panginoon o tumalikod sa paglilingkod sa Kanya.
Bagkus pagtibayin po natin ang ating pananampalataya, palalimin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Siguraduhin na lagi po tayong handa sakaling dumating man ang panahon na babalik na ang ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.